September 27, mga alas 7 ng umaga dito sa Pilipinas nang nakatakdang sadyang banggain ng NASA Double Asteroid Redirection Test o DART spacecraft ang asteroid na Dimorphos. Right on schedule, nakita at na-lock ng sopistikadong guidance, navigation and control system ng DART na tinatawag na SmartNav ang target nitong Dimorphos asteroid. Ang DART spacecraft na noon ay 10 buwan nang nasa space buhat nang nag-launch ito noong November 2021 sakay ng Falcon 9 rocket ng SpaceX ay lumilipad sa bilis na mga 22,530 kilometers per hour. Dala-dala nito ang Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical Navigation o DRACO na siyang nag-stream ng mga imahe sa Earth in real time habang papalapit ito sa Dimorphos. Ang replay na ito ay ang huling 5.5 minutes ng mga imahe hanggang sa pagsalpok ng DART sa Dimorphos. Pinabilis ang video pera lang sa huling 6 na imahe. Makikita na natin dito ang dalawang asteroids. Ang mas malaki ay ang Didymos at ang mas maliit ay ang Dimorphos na siyang target na banggain ng DART mission. Tandaan natin na ang DRACO camera ay nakasakay mismo sa DART spacecraft kaya ang nakikita natin ay kung paano ito nakikita ng DRACO. Sa puntong ito ay nilagpasan na ng DART spacecraft ang mas malaking asteroid na Didymos at papalapit na ito ng papalapit sa Dimorphos. At heto na ang huling 6 na imaheng kuha ng DRACO. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na siyang pinakahuling imaheng kuha ng DRACO. Ang hindi na buong kuha at ang pulang screen ay nangangahulugang nawala na ang signal mula sa DRACO. Ibig sabihin, sumalpok na ang DART spacecraft sa Dimorphos. Ibig sabihin, tagumpay ang misyon sa puntong ito. Saksi ang pinakasikat na telescope sa ngayon sa kasaysayang nilikha ng DART mission. Narito ang time-lapse ng mga imaheng kuha ng James Webb Space Telescope mula bago mangyari ang salpukan hanggang mga 5 oras pagkatapos ng impact. Sa mga susunod na buwan, gagamitin ng mga scientists ang Mid-Infrared Instrument o MIRI at ang Near-Infrared Spectrograph o NIRSPEC ng James Webb upang obserbahan ang ejecta o ang mga material na tumalsik mula sa Dimorphos dahil sa banggaan. Maipapakita ng NIRSPEC ang chemical composition ng asteroid na lubos na makakatulong sa pag-aaral ng mga researchers sa kabuuang epekto ng DART mission. Narito naman ang pinagsamang 3 imaheng kuha ng isa pang sikat na telescope, ang Hubble Space Telescope. Ang mga imahe ay kinunan simula ng 22 minutes pagkatapos ng salpukan hanggang 8.2 hours pagkaraan noon. Kita dito ang pagliwanag ng asteroid ng mga 3 beses kaysa dati. Ang liwanag ay nanatili pa hanggang mga 8 oras pagkatapos ng impact. Ito ang pinakaunang pagkakataon na sabay na nag-obserba ang James Webb at Hubble Space Telescopes sa parehong target sa kalangitan. Narito naman ang mga kuha ng Licia Cube mga ilang minuto lang pagkatapos ng pagbangga ng DART sa Dimorphos. Ang Licia Cube o Light Italian CubeSat, yung pasahero ng DART na singlaki lang ng kahon ng sapatos. Humiwalay na ito sa spacecraft mga ilang araw bago ang salpukan upang magsilbing backup. Dahil ang DRACO camera ay mawawasak rin kasama ng DART, ang Licia Cube naman ang mangunguha ng litrato ng salpukan at ng mga epekto ng impact gaya ng ejecta at ng crater. Nakatutok rin ang mga ground telescopes sa Earth. Narito ang kuha ng Las Cumbres Observatory Global Telescope sa South Africa. Ito naman ay galing sa mga obserbasyon ng ATLAS o Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System ng University of Hawaii. Ang Canada-France-Hawaii Telescope sa Mauna Kea, Hawaii ang kumuha ng mga imahe kada 40 seconds simula ng impact. Kita naman dito sa kuha ng Atlas South Africa Telescope ang lawak ng ejecta o ulat ng alikabok na ikinagulat ng mga scientists dahil inaasahan nilang mas maliit lang ito. Mas lalong kita ang lawak ng ejecta sa kuha ng Southern Astrophysical Research o SOAR Telescope sa Chile 2 araw pagkatapos ng pagbangga ng DART sa Dimorphos. Dito ay nagmukhang kometa ang Dimorphos na may mahabang buntot. Sa tansya ng mga astronomers sa kuhang ito ay nasa mahigit 10,000 kilometers na ang trail ng ejecta.
Sinubaybayan ito ng French astronomer na si Alain Maury gamit ang 45cm CDK telescope. Nakita niyang lalo pang humahaba ang buntot ng ejecta na noong October 4 ay nasa 50,000 kilometers na ang haba. Tagumpay ang DART mission dahil napatunayang kaya palang targetin ng spacecraft ang isang asteroid at sadya itong banggain. Tagumpay dahil nakita natin ng malapitan ang Dimorphos na nung una ay walang kaide-ideya ang mga astronomers kung ano man lang ang korte nito. Sa mga telescopes kasi ay parang tuldok lang ito at ang Dimorphos at Didymos ay parang iisang asteroid lang. Pero ang tagumpay na ito ay unang bahagi pa lang ng misyon. Kailangang malaman ng mga astronomers kung gaano ang inilihis ng pagkakabangga ng DART sa Dimorphos. Ang Didymos at Dimorphos ay isang pares ng asteroids na nabibilang sa isang binary asteroid system. Ang Didymos Asteroid System. Yung maliit na Dimorphos ay parang moonlet o buwan na umiikot sa mas malaking Didymos. Kaya sila pinili bilang target ng test mission na ito bukod sa hindi sila banta sa Earth kahit mga near-Earth asteroid sila, ay dahil kayang sukatin kung gaano ang paglihis ng asteroid na epekto ng pagbangga ng DART. Alam na at matagal nang nasukat ng mga astronomers na ang Dimorphos ay nakakakumpleto ng isang orbit o ikot sa Didymos sa loob ng 11 hours and 55 minutes. Ito ang tinatawag na orbital period ng Dimorphos sa Didymos. Kung nag-iisa lang at hindi binary ang asteroid na target ng DART, ibig sabihin ang pagbabasehan ng orbital period ay ang pag-ikot ng solong asteroid na ito sa araw. Napakahirap at napakatagal bago masukat ang paglihis o ang pag-iba ng orbital period nito dahil sa lawak ng orbit kumpara sa pag-iba ng orbital period ng Dimorphos sa pag-ikot nito sa Didymos. Para masabing talagang kumpleto ang test at matagumpay ang misyon, dapat ay mailihis ang Dimorphos. Ibig sabihin, itutulak ng DART ang Dimorphos at mas lalapit ito sa Didymos. Ibig sabihin, mas liliit ang orbit o ikot nito at mas iikli ang orbital period. Kapag nabawasan ng at least 73 seconds ang orbital period, sapat na ito para makumpirmang epektibo at tagumpay ang ginawang test mission. Pero inaasahan ng mga scientists na ang resulta ay mas bibilis pa ng mga 10 minuto ang orbital period. Bale, mula 11 hours and 55 minutes, magiging 11 hours and 45 minutes na lang ito. Ang tanong, kailan natin malalaman ang resulta? Ayon sa DART team, susukatin ito ng mga telescopes sa Earth sa mga darating na linggo. Hindi pwedeng madalian lang ito. Sabi nga nila, palagay nang nagsisimula ng masira ang relo mo at medyo bumibilis ang takbo nito. Hindi mo ito mapapansin kung 1 o 2 araw lang. Mga ilang linggo pa ang lilipas bago mo mapansin na hindi na pala tama ang oras nito. Ganon din ang Dimorphos. Hindi agad-agad na makikita na hindi na ito sumasakto sa dati nitong orbital period. Kapag sigurado na ang DART team at kumpirmado na ang resulta, hindi maaaring hindi nila ibahagi sa ating lahat kung gaano nailihis ng pagsalpok ng DART ang asteroid. Dahil ang tagumpay ng DART mission ay tagumpay ng sangkatauhan laban sa banta ng mga mapaminsalang asteroid na minsan ang tumapos sa napakaraming species ng hayop at halaman sa mundo. Ang video na ito ay follow-up at update sa nauna kong video kung saan ipinaliwanag ko ng husto ang tungkol sa DART mission bago pa mangyari ang pagbangga nito sa Dimorphos. Nasa description sa ibaba ang link para mapanood nyo rin yun. Maraming salamat Infomates sa inyong likes at comments dahil malaking tulong ito sa ating channel. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do so and click subscribe. Pati na rin ang bell para siguradong ma-notify kayo kapag may bago akong upload. You can also show your support by clicking the thanks button below. Thank you so much Julie Wisconsin, Travel with Christian, Penning Cherokee, and Black Whites for your super thanks. Before you leave, do check out these videos baka hindi nyo pa napanood. Ingat kayo lagi Infomates. God bless!